Bumuka sa mga ilaw sa paligid at nakita niya nasa isang garahe sila. Naunang bumaba si Dusk. He stood and waited for her but she wasn't moving, just looking around. I just arrived from Bicol. I'm tired. Don't keep me waiting for the rest of my life, lady. Masungit na sabi nito sa kanya kaya natauhan siya. Dahan-dahan siyang kumilos at bumaba ng limousine. Nagpatiuna tong maglakad kaya sumunod siya. Pumasok sila sa isang pinto na dipindot. Nasa isang bahay ba sila? Hindi siya nito dinala sa mga polis? You look so terrified. Nagtataka ako baka nagmukha na ako mangkukulam sa 2 buwan hindi tayo nakita. Kaya ganyan na lang reaksyon mo sa akin. He kept on walking. Nasa bahay nga sila na puro salamin ang dingding. Automatic pang umiilaw ang mga chandeliers, kaya't nakikita ang ganda ng buong paligid. Follow me, he said. Ganon naman ang ginawa niya. Sinusundan niya naman tong talaga. Nandito tayo sa bahay ko sa Ortigas, kung nagtataka ka. Bahay mo? May bahay ka rito? Sumakay ito sa isang elevator at siya man ay ganon din. He looked at her face. I have. May bahay ako sa Makati, sa Tagaytay, at kung saan-saan pa. Ano bang kinatatakot mo sa bahay ko at daig mo pang bibitayin kanina? She pursed her lips and looked at the floor. Baka mo kasi ako saktan. Saktan? He asked with shock. At kailan kita sinaktan para maisip mo yan? Hindi siya nakaimik. She was just looking at him but Dusk shook his head. Lumabas to kaya't sumunod siya ulit at nakita niya ang napakalawak na kwarto. May kama sa gitna, may mga sofa, may TV, may ref at kung ano-ano pa. Mga makakapal na kortina na kapalibot sa kabuuan ng kwarto. Come in, sit down, he said when he noticed that she was still standing. Nagtanggal siya ng sapatos at iniligay niya sa shoe rack na nasa may tabi ng lift. Tahimik na naglakad si Allison papunta sa sofa. Naupo siya ron habang nakamasid lamang sa binata. Kumain ka na ba? Tanong pa nito sa kanya. Kumain na. Wala akong pagkain dito dahil kadarating ko lang. It was good to hear that you already had your dinner. Nanatili siyang nakatingin. Naghubad to ng long sleeves at naiwan ang suot nitong sandos sa loob. He also removed his trousers and all that was left was his boxer. Just like the old days, he was acting the same. Nagtataka na siya kung bakit ganito. Lumapit to sa kanya sa sofa at naupo sa may harap niya. Inalis din niyang scarf dahil naiilang siya doon. Naroon naman ang titig ni Dusk sa kanya. Where do you want to start? Tanong nito sa kanya, mukhang maginoo na hindi niya alam dahil formal ang dating nito sa pakikitungo sa kanya, pero ang mga mata naman kung saan-saan napupunta. Narong tumitingin to sa dibdib niya, tapos sa may kandungan niya, nakakasilip siguro sa panty niya. And he gave her an endearing word earlier that rattled her. His phone lit up on the center table before she could utter anything. Dumako ron ang mga mata niya, kusang sumasagap ng chismis kung sinong tumatawag. Si Rudy. Dusk picked it up. Yes? Iakit mo na. Tumayo to tapos ay pumunta sa may elevator. Noon niya nailibot ang mga mata sa kabuuan ng kwarto. It was like a mini home, not to think that it was spacious. Ang kanyang inuupahan halos 3 metro lamang ang buka at haba. Ang banyo niya kasya lang isang tao sa loob but she survived. Mabait ang kanyang landlady. Nagtataka nga siya sa pagtanggap sa kanya noon at pagtitiwala, pero pinagpapasalamat na lamang niya. He saw Dusk put some paper bags on the table, but she looked around again. Napatitig siya sa isang babae sa litrato. Nakasabit yun sa dingding tapos sa kabila ay isang lalaki. The man looked so familiar. Bata pa yun sa litrato. Ang babae naman ganun din. Napakaganda. Halos kamukha ni Freya. Naagaw ang atensyon niya ng lalaki. She saw this man already until she remembered. Oh no! Yon ang matanda na mag-hire sana sa kanya bilang personal assistant ng anak daw nun na irresponsable. Bakit nasa kwarto ni Dusk ang litrato ng lalaking yun? Ama ba yon ng binata? And she gasped when a pair of hands landed on her shoulders. Agad siyang napatingala, pero gano'n na lang lalo ang gulat niya ng mukha ni Dusk ang sumalubong sa kanya. With his blazing lips. Inawakan nito ang leeg niya para siguro hindi siya makawala. His kiss was passionate. It was aggressive, mad, etc. Nararamdaman niyang medyo masakit ang halik na yon pero hindi pa rin siya gumalaw. Masakit.
Nasambit niya kaya medyo tumigil ito. He murmured and kissed her again, gentler this time. Tulad ng dati, ang kamay nito'y nakasuksok kaagad sa may damit niya, at sa lalim ng ukab nun walang kahirap-hirap nitong nakawakan ang hinaharap niya. She felt sleepy when his hand landed on her breast. Pakiwaring niya hindi alam ng kamay nito, alin ang uunahin na hawakan sa dalawa. Hanggang sa kahit ang isang kamay nito ay tuluyan na ring naipasok sa loob ng blusa niya. Thanks to the stretchable fabric, he didn't find it hard to grope both of her mounts. Humawak siya sa braso nito at tuluyan na ring bumigay. She kissed him back with intense hunger. Napapaungol din siya dahil sa ginagawa ng mga kamay nito. He was still an expert all of this time. Tinaas na nito ang palda niya sa may bewang niya, tsaka siya pinangpo paharap dito. She was shy because it was like her first time after forever, but she didn't want to waste it also. Si Rihanna. Iling niya kaya agad tong napakunot noo. Anong Rihanna? Kung sino-sino hinahanap mo? Galit na sabi nito sa kanya. Muntik pang humupa ang nararamdaman niyang pagnanasa rin dito dahil doon. Dusk, tigilan mo ko. Tigilan? The other corner of his lips tipped up. Tigilan pala ha? Dusk shut its eyes and, when he could no longer control himself, agad siyang kumilos. Ang balak niya ay susubukan lamang niya ito pero hindi niya pala kayang palagpasin ang lahat. He mentally prayed and shut his eyes, wrapping her tightly in his arms. This woman missed him so badly. Akala niya siya lang, ito rin pala. Dahil kusa tong gumagalaw sa ibabaw niya, kaya naman naging pangahas din siya. After 2 months, this was his first time again, and it was so satisfying. He bit her arm. He looked up at her face and stared at it. Pinahuhupa niya na ang tensyon sa pagitan nila para makapag-usap sila. And the make love did a great help. They were connected to each other again. I think that is a good start for us to talk, anya rito. Hindi ito umimik pero tumango. Pull out first, sweetie. I know we both don't want to stop but we have to deal with the problem first. He now insisted, eager to know the truth. Sumunod to sa kanya. Inabutan to ng tissue dahil nakatingin to sa hita. He even helped her wipe her inner thighs. Pagkatapos tumikim ito. You can go to bed. I'll just wash up. Aniya dito pero parang kakatuwang bagay ang sinabi niya dahil tumingin to sa kanya. Malinis ako. Hindi na nga ako maghuhugas. Come on, doon tayo sa kama mag-usap. He hid her smile and held her elbow. Giniyan niya to papunta sa higaan at doon naupo. Pumunta siya sa mesita at nag-asikaso ng pagkain. Why did you leave, Larissa? Umpisa niya nung harapin ang mga paper bags mula sa isang fast food. I want an honest answer. Natakot ka ba na makulong ka? Oo. He was expecting that for her answer. Natatakot ako na ipakukulong mo ko? Doon siya natigilan at saglit itong nilingon. She looked like a beaten puppy. Nakayoko, hawak na naman ang mga daliri. Enlighten me, Larissa. Aniya matapos pagmasdan nakakaawa nitong itsura. I don't understand anything. Paano hindi mo nauunawaan? Ikaw nga mismo nagsabi. She now bravely declared. Lumapit siya rito at inabot ang pagkain at inumin pero ibinaba nito sa bedside table. She looked at him. Narinig kita. Lahat ng pakipag-usap mo naririnig ko. Una ko narinig, sabi mo hindi mo aanakan ng tulad ko. Na hindi ka mangbubuntis ng tulad ko na pinagsususpetsahan mong papatay sa'yo. Tapos narinig kita may kausap ulit. Ang sabi mo, bantayan si Rihanna, si Rain. She was almost teary. Tapos narinig kita ang sabi mo kay Rihanna, ipakukulong mo ko dahil sa mga ebidensyang nakuha niya. Tapos pakakasal mo siya pagtapos ng lahat. Dinig na dinig kong lahat, Das. Kaya ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Huwag mong itanggi. Una pa lang hindi ka na naniwala sa akin. Pinaniwala mo lang akong mabait ka para hindi ako umalis sa poder mo at mabilis niyo ako maipapulis. Yun ang plano mo, di ba? Pero kahit ganun, ginawa ko pa rin lahat para mapakita sa'yo na mabuti akong tao. Her tears fell again and it was unstoppable. Natotoo ko mula umpisa pa lang na umakit ako sa bakod mo. Natotoo ko mula nang unang kita sa mga kasino sa Makati. Para kitang tinitingnan doon kahit sugarol ka. Inaabangan hanggang sa kailangan ko nang umuwi dito dahil hindi ko na kaya pang expenses tapos nakita kita ulit. Are you saying that you fell in love with me at first sight? Tanong niya rito at pinigil ang mangiti.
Maingat niyang pinahid ang luha nito sa pisngi gamit ang hinalaki niya. Ewan ko pero nakakahiyamang aminin, crush na kita noon pa. Di ko lang inaasahan makikita pa kita sa probinsya. Ganon pa rin ang nararamdaman ko. Dagdag pa nito sa kanya. Pero wala. He feels so sorry for her. Mukhang pinagmamastan siya nito ng palihim. Pero mga nasagap nitong salita at usapan, taliwas sa katotohanan. Sa kagustuhan ni Das na wag na itong mag-isip at mamroblema pa, di na lang siya nagkwento ng kahit ano. Siya na lang mag-isang nag-asikaso. Aminado siyang pinaniwala niya sa Rihanna at yon ang mga naririnig nito na di nito nagawang itanong sa kanya. He cannot blame her. She was even right. And he did not bother explaining everything to her. Kaninong mali? Kay Addison ba? Definitely not. It was his. Aminado siya. Ngayong natuto na siya sa buhay, alam na niya ang mga pagkakamali niya. Kaya niya nang tanggapin sa kanyang sarili. What happened to them was a terrible misunderstanding. Lack of communication. Akala niya nadala niya na ang maling tabas ng bunganga niya sa pamamagitan ng mga kilos niyang magaganda. Di niya naisip na kahit pala kilos ng tao, napipeke rin. Lahat nga pala ngayon na i-edit na, pati ugali ng tao. Pwede na rin i-edit. Akala mo ba? Ang daling marinig? Ayoko makulong, Dusk. Dahil wala akong kasalanan pero sa mga panahong yon, wala kang pinaniniwalaan. Sino ba ako kay Rihanna? Wala ako sa kalingkingan niya. Mahirap ako at kahit sino po pwedeng mag-akala na kaya kong gumawa ng mali sa ngalan ng pera. Ganon na tingin mo sa akin. Pero wala talaga akong kasalanan, Dusk. She was a bit shaky. Awang-awa siya rito. Tinakot pa nga niya ito kanina na ipapakulong niya. He didn't mean anything like putting her to jail. He meant he would marry her and imprison her in his life forever. Mali pa palang diskarte niya at ang banat niya dahil sa tampo niya. Akala niya iniwan siya nito sa ere. Inalasan siya ng testigo pero mali pala siya. She was saving herself from the people around him, like Nicanor and Rihanna. Wala talaga akong alam. Hindi ako assassin o ano. Ayokong pagpiestan ako sa kulungan. Mas mabuti pa, mamatay na lang ako kung ganon. Ulila akong lubos at di ko makakain gumawa ng masama dahil buhay ko na lang mahalaga sa akin. Please makinig ka. Maawa ka. Inawakan siya nito sa panga at sa kanya hinalikan ito sa labi. Tahan na. Para siyang maluluha sa paghingi nito ng awa. She does not have to ask for mercy. Lahat ng narinig mo, mali, okay? Yun ang sabi niya kaya't napaarko ng kilay ang dalaga at umawang ang labi. I understand why you never ask. Pinababantayan ko si Rihanna dahil gusto kong manmana ng mga kilos niya. Siyang ayoko mabuntis at di ko bubuntisin kasi nag-aalala si Papa. I stopped making out with her that day when something happened between the two of us. Wala na akong ginamit na babae, ikaw lang. I was expecting that you also felt the sincerity of my actions, but I was also wrong for relying on my actions alone. Pinasasakay ko lang siya at pinaniniwalang galit ako sa'yo dahil sa mga sinasabi niyang ebidensya na alam ko namang peke, una pa lang. I never told you so that you wouldn't worry anymore. Galit ako sa kanya noon at sa bahay pa lang gusto ko na siyang saktan. Pero pinakibigayan ko siya para hindi siya makahalata na siya at ang daddy niyang pinaghihinalaan ko. Yun ang totoo, Risa. Paliwanag niya. Ako ang lalaki. Ako dapat magresolba ng lahat kaya gusto kong tahimik ka lang na nakaupo sa bahay. Naghihintay ng resulta at hustisya para sa ating dalawa. I'm so sorry, sweetheart. Agad niya tong niyakap at hinalikan sa balikat ng paulit-ulit. Ibig mong sabihin, kaya nandito ka dahil nakuha mo na yon? Yes, it took a while but it was worth it. Inuna ko na kasi hindi ka naman makontak. Ayaw mong pakontak. I was just at ease because my PI was with you. Ang nirerentahan mo, bayad ko. PI ko ang kasakay mo sa bus. I ordered him to look after you and give you everything that you needed. You were hired because he fixed it. Ano? Wala akong silbi sa lahat? He chuckled. Siyempre meron. I just didn't want you to suffer. You suffered much already, Risa. That's the least that I could do while I was busy with Nicanor, Falcon, and those culprits who hurt you. And they all got what they deserve. Tapos na. Iuuwi na kita sa ayaw at sa gusto mo. She blinked, not breaking an eye contact with him. Nanalo ka ba? Malambing na tanong na nito. First lady ka na. Biro niya at saka siya ngumisip. Manunumpa ako at gusto ko kasama kita. It was all because of you. I took it seriously because of you. Come home with me and live with me, please? Umiling to at nangiti na parang di makapaniwala sa lahat ng sinasabi niya.
May mali na naman ba sa sinasabi niya rito? Ayaw mo? He arched his brows. Gusto ko. Hindi ko lang lubos maisip na nagawa mong lahat ng yon. Ang galing mong gawin ang lahat ng yon. Anito sa kanya. Parang lumobo ang puso niya sa papuri nito. Kinilig siya malamang. I guess I'm a better man now. Not useless anymore. Pwede na ako magkaroon ng pamilya at maging tatay. Parinig niya rito kaya natawa ito. Walang duda. Kailan tayo uuwi? Gusto ko na rin makita si Tia Elsie. Miss na miss ko na sila. Bigla na naman itong naiyak. Hindi ko sila magawang pabayaan kasi si Tia ang kumukukup sa akin nung namatay si Lola. Hindi siya tulad ng iba kong tiyahing madamot. You will see them. Stop crying now. Mag-aaral lahat ng pinsan mo. Magkakatrabaho ang tiya mo. Lahat makukuha nila. I will give her a decent job. Wala akong pakialam kung sabihin man ng tiya mo siya, kaya siya may trabaho. Gagawin ko siyang spokesperson. Hoy, wag naman. Yung mababa lang at nakakaya sa mga tao. Ayoko masira ka sa mga ganong chismis na ikaw may tinititigan. Gusto ko irespeto ka ng lahat at hangaan kasi yun ang bagay sa'yo. Do you know that I love you so much? He asked, licking his lips. Nasabi ko na sa'yo kaya lang tulog ka. Kapag gising ka naman, mahina ang loob ko. Malakas lang loob ko kapag inaalis ko yung panty mo. Addison laughed with that remark. Agad siya nitong niyakap sa leeg habang tumatawa. Pero para nanginginig ang boses, parang kinakabahan na ewan. Mahina parehas ang loob natin pagdating sa mga komprontasyon. Siguro dahil takot tayong pareho na hindi natin mapaniwalaan ang isa't isa. Tapos malakas ang loob natin sa pagtatanggol sa isa't isa. Alam mo rin ba na mahal kita? Hindi rin. Dusk shook his head. What a very nice love story written for both of them. Walang hiya sila sa ibang bagay, pero pagdating sa pag-amin ng pagmamahal, parehas silang naiilang. But now it will not happen anymore. He doesn't want her to walk away anymore because she missed to hear something or something about the truth. After a while, he looked at her face and smiled at her. She smiled back. I love you, Larissa. I love you too, Dusk. She kissed him on the lips again and he kissed her back earnestly. He was so thankful. Hindi siya nagpadalos-dalos at nagpadala sa dampo. Mabuti at inalam niya ang totoo dahil baka habang buhay niyang pinagsisihan kung pinabayaan niya tong umalis at mapag-isa ng araw na iyon. Ngayon, nakaramdam siya ng totoong kapanatagan at saya. This is the true meaning of victory for him, winning her heart. Unless ang kapangyarihan, bisyo o kayamanan ay useless kapag si Addison ang nawala sa tabi niya. Akala niya sugal ang misis niya, pero hindi pala, dahil hindi naman siya makakabuo ng pamilya sa sugal. Addison is the only woman who can give him a complete family, and her as his inspiration, he will be productive and wise. Bago sila umuwi ng Bicol, sinadya ni Das na mamasyal na muna silang dalawa sa Maynila. They went shopping and enjoyed each other's company. Ang mga kwento na hindi niya nakwento kay Addison sa 2 buwang wala ito ay kinuwento niya ng buo. Ngayon, nasa apartment sila at kinukuha nito ang gamit para umuwi na sila sa probinsya. Aabot naman sila sa panunumpa niya. 1 buwan naman yon at 1 buwan pa lamang sa 1 araw. Sa eroplano naman sila sasakay kaya mamaya lang din naroon na sila. Don't leave your uniform, sweetheart. Aniya sa dalaga na makitang parang iniwan nito sa maliit na cabinet na kahoy ang mga uniform nito sa Bonifacio. Ha? Bakit? Hindi ko na to magagamit. Magagamit? He grinned sexily. Ay naku, parang ibang nasa isip mo. Natatawang sabi niya dahil parang nahulaan na niya. Ang mga pinamili nilang pantulog, mga parang mapang-akit. Merong may hati sa gitna na ang kapartner panty lang. Panty na labas pa ang puwet. I love it. Gusto ko yung itataas ko lang or bubuksan. Sabi nitong parang hindi nahihiya. Siya man parang uminit ang pisngi habang nakatingin dito. Sa imahinasyon, ginagawa na nila ni Dusk ang bagay na yon. She was not expecting such dirty thoughts from herself. Why? Because she was innocent when he got her. But he contaminated her mind. Binagong kanyang kaisipan at nilabas ang totoong siya pagdating sa bagay na yon. Lalo na't kung ito ang kasama. Wala naman din siyang ibang lalaking naiisip na makakatalik. Ito lang. Sa 2 buwan niya sa Ortigas, may mga dumarating na boarders na mga lalaki sa paupahan. Minsan mga kaibigang umuupa, mga katrabaho o kamag-anak.
At sa ganda niya, hindi maiwasan na may lumalapit at magtatanong. Pero kahit isang beses, hindi niya naibaling sa iba ang paghanga. Dusk stood up and went closer to her. Hinawakan siya sa braso at hinimas siya roon. "Wag dito." "Bawal?" He asked and kissed her ear. "Maririnig ng katabing unit. Nakakahiya, alauna pa lang oh." Aniya pero nagkabuhol-buhol na ang hininga. "Ayaw mo. Babaganan ko lang para hindi ka magingay." He followed it with a soft chuckle. Napapikit siya. "Just bend a little, sweetie, and I will do the rest. This time maniwala ka kapag sinabi kong ako na ang bahala." Nangiti siya dahil makahulugan iyon. Madalas sabihin nito na ito na ang bahala noon, pero hindi siya naniwala na para sa kanya ang ginagawa nito, para sa mabuti. She doubted him and it was her greatest mistake. But now, she had learned a lot. Hindi dapat siya nagpapadala sa mga naririnig niya lang. Totoo man o hindi. There is always time to talk. Kaya nga naimbentong salitang komprontasyon para magkaalaman. "Mahal mo ko kahit ganito lang ako?" Naisip niyang itanong dahil may insecurities pa rin siya sa sarili niya. Gobernador na ito at siya'y wala pang narating sa buhay. "Maging sino ka man," he chuckled. "Ipapapatay kong hahamak sa'yo. They could replace anyone but not you, sweetheart. And they could never replace you here in my heart." Pagkatapos ng salitang iyon ay binanata na siya nito. From behind, she felt his hugeness trying to make its way inside her. But she liked it, painful or not. Maya-maya pa, nang pumasok na ang ulo ng pagkalalaki nito sa kanya, siya namang biglang pagkatok sa pinto ng kung sino. "Addison!" Sigaw ni Viola sa pintuan. "Dusk!" Natataranta niyang sabi. Halos ayaw na siyang pakawalan nito at lalo pang pumasok sa kanya, pero muling kumatok si Viola. "Addison! Nandyan ka daw, sabi ni Tinoy. Gusto mo raw ako makausap?" "Dusk, sandali." Paasik na bulong niya sa binata na walang nagawa ng kumilos siya para ayusin ang sarili. Napamura na lamang ang binata. Ni hindi ito kumikilos kaya't agad niyang tinaas ang pang-ibaba niya. At siya mismo nagtaas ng pang-ibaba nitong nakababa na rin. Para siyang nahihiya kahit sila lang naman nakakaalam. Inayos niyang buhok at natatawa sa itsura ng magiging mister niya. "Mamaya, promise. Kahit sa eroplano o saan, kakausapin lang natin tong landlady ko para makapagpasalamat tayo. Siya ang tumulong sa akin. Siya ang inutusan mo at loyal siya sa'yo. Wala siyang sinabi sa akin tungkol sa trabaho niya." Sabi niya para kumalma na ito, pero pilit lang tong tumango. "Ano pa nga ba?" She smiled and kissed his lips. Napatitig na lamang to sa kanya tapos hinalikan din siya sa labi ng may tunog. "I am the governor, but you are the queen." Tamad nitong sabi kaya natawa siya. "So garol lang ako, pero ikaw ang baraha?" Nayakap niya din nang wala sa oras, at ang simpleng salitang niya ay nagpapatunay kung gaano siya kamahal ni Dusk. Na siya ang reyna nito at siya ang isa sa alang-alang nito sa lahat ng oras, higit sa sarili nitong kagustuhan. And she is willing to do the same for him this time. She had been wrong once. She would never be wrong twice.